Inanunsyo ni US President Donald Trump ang pagkakaroon ng Amerika ng isang bagong fighter jets na hindi umano kayang tapatan ng sinumang bansa dahil sa taglay nitong hypersonic missiles, extreme range and speed, ultra stealth 2.0 at AI co-pilot assisted. Anong fighter jets kaya ito at ano-ano ang mga kakayahan nito? Alamin ang buong detalye mamaya. At nakatakdang bumisita naman sa Pilipinas ang US Defense Secretary para sa mga pag-uusap tungkol sa pagpapataas ng deterrence laban sa mga agresyon sa pinagtatalunang West Philippine Sea at muling pagtibayin ang matatag na pangako ng Amerika sa 1951 Mutual Defense Treaty at mga kahalagahan nito para sa pagpapanatili ng isang ligtas at maunlad na Indo-Pacific. Inanunsyo ni US President Donald Trump noong Biyernes na gagawin na umano ng Boeing ang future fighter jets ng US Air Force na sinasabing magkakaroon ng stealth at penetration na mga kakayahan na higit pa sa kasalukuyang mga fighter jets ng Amerika na mahalaga sa isang potensyal na salungatan sa China at iba pang mga bansa. Kinilala bilang NGAD o Next Generation Air Dominance ang bagong fighter jets na magsisilbing quarterback sa isang fleet na idinisenyo upang makapasok sa mga air defense system ng China at iba pang mga potensyal na kalaban. Ang unang kontrata upang magpatuloy sa produksyon sa isang bersyon para sa Air Force ay nagkakahalaga ng tinatayang $20 billion. Si US President Donald Trump ang nag-anunsyo sa White House tungkol sa nasabing NGAD kasama si Defense Secretary Pete Hegseth at mga pamunuan ng Air Force. At my direction, the United States Air Force is moving forward with the world's first sixth-generation fighter jet. Number sixth generation. Nothing in the world comes even close to it, and it'll be known as the F-47. The generals picked a title, and it's a beautiful number, F-47. It's something the likes of which nobody has seen before in terms of all of the attributes of a fighter jet. There's never been anything even close to it, from speed to maneuverability to what it can have to payload. The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. Si Trump ang ika-47 Pangulo ng Amerika kaya tinawag ang bagong fighter jets na F-47 kasama din sa parangal ang P-47 na may malaking kontribusyon sa air superiority noong World War II. Ang ilang mga detalye kung ano ang magiging itsura ng bagong NGAD fighter jets ay nauna na itong naisa publiko noon. Isa na itong flat, matulis ang nose cone at wala na itong buntot na idinisenyo dahil sa umuusbong na drone at space warfare na malamang na magiging sentro ng pakikipaglaban sa China, kung saan ang China ay patuloy ding lumalawak ang mga kakayahan lalo na sa mga bagong teknolohiya. Ang F-47 NGAD na isang 6th generation fighter jets ay magdadala ng isang ganap na naiibang antas ng low observability na hindi umano kayang tapatan ng Russia at China. Dahil bukod sa next level high technology at may 2.0 ultra stealth ay magtataglay din ito ng mga hypersonic missiles, drive-in combat at electronic warfare. Magkakaroon din ito ng less refueling dahil ito ay isang long range kaysa sa F-35 fighter jets o iba pang mga kasalukuyang fighter jets ng Amerika. Inaasahan din na ang fighter jets ay mayroong AI-powered co-pilot para baguhin ang aerial warfare na nagpapahintulot sa mga piloto na nakatuon sa diskarte ng pag-atake, habang ang AI co-pilot ay pangangasiwaan ng pagsusuri at pakikipaglaban sa mga bantang paparating sa fighter jets. Ang mga kakayahan nito ay nagbibigay ng walang kapares na suporta sa mga high-risk na misyon na idinisenyo para sa extreme range and speed at makapag-penetrate papasok sa teritoryo ng kaaway. Grabe pala itong mga kabayan, sobrang advanced nito. We've had the F-15, we had the F-16, the F-18, the F-22, the F-35. Now we have the F-47, which sends a very direct, clear message to our allies that we're not going anywhere, and to our enemies that we will be able to project power around the globe unimpeded. That means that we are trying to stay well ahead of any potential threat, whether it's China or someone else. And we are looking at our requirements in order to have the lethality anywhere on the globe and air dominance that we need.
And this is not following China. This is setting a pace that China can't keep up with. Samantala, muling bibisita si US Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa sa susunod na linggo March 28 upang makipagkita kay Secretary Gilberto Teodoro at Pangulong Marcos upang talakayin ang mga mas marahas na aksyon ng China sa West Philippine Sea at ipaabot ang mas makabuluhang suporta ng Administrasyong Trump sa mga puwersang pansiguridad ng Pilipinas. We'll talk about enhancing our bilateral and multilateral partnerships further, greater interoperability, and of course, we also have to take a look at future programs that both governments will enter. Sir, does it have something to do with the number of EDCA sites in the Philippines, at least, or the positioning of the Typhoon missiles? The content, let's wait for the meeting. All I can say is that we will talk about our existing partnerships bilaterally and multilaterally and how to move it further. Sinabi ng punong tagapagsalita ng Pentagon na si Sean Parnell na si Pete Hegseth ay bibisita mula sa Hawaii upang makipagkita sa mga pinuno ng militar ng Indo-Pacific Command. Pagkatapos ay lilibutin ang mga pasilidad ng militar ng Amerika sa Guam bago lumipad patungo sa Japan at Pilipinas. Sinabi ni Parnell na isusulong ni Hegseth ang mga layunin ng seguridad kasama ang mga pinuno ng Pilipinas. Ang mga pakikipag-ugnayang ito ay magtutulak sa patuloy na pagsisikap na palakasin ang mga alyansa at pakikipagtulungan tungo sa ibinabahaging pananaw para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific, habang ang Amerika ay nagtatayo ng pakikipagtulungan sa mga bansang katulad ang pag-iisip upang palakasin ang panrehiyong seguridad. Tatalakayin umano ng mga pinuno ang kahalagahan ng muling pagtatag ng deterrence sa West Philippine Sea kasama ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado at kasosyong bansa. Tatalakayin din umano nila ang pagpapahusay sa kakayahan at kapasidad ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga patakarang panglabas ni Trump sa kanyang bagong termino ay nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa malawak at malalim na pangako ng Amerika sa rehiyon at solidong bilateral na relasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, isa umanong malakas na mensahe para sa China. Ayon naman sa isang readout na ibinigay ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Ulyot, muling pinagtibay ni Hegseth ang matatag na pangako ng Amerika sa 1951 Mutual Defense Treaty at ang kahalagahan nito para sa pagpapanatili ng isang ligtas at maunlad na Indo-Pacific at mapigilan ang mga pagtatangka ng ibang bansa.